Magandang araw sa lahat. Ako si Jasmine, taga Pangasinan. Itong kwento ay tungkol sa naging karanasan ko nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa Baguio. Mahigit 1 oras din yung biyahe ko mula sa amin papunta sa university na pinapasukan ko sa Baguio. Uwian ako nun, kaya kadalasan ay gabi na ang biyahe pabalik ng Pangasinan. Bus ang palagi kong sinasakyan. Nakakatulog din ako dahil sa pagod. Buti na lang at mababait ang mga konduktor ng mga bus na nasasakyan ko. Nangigising kapag nasa bayan na ang bababaan mo. Kaya kampante rin ako kahit nakakatulog pa. May isang araw na kinailangan kong bumiyahe ng gabi papuntang Baguio. Acquaintance party namin at opening ng sports fest at gabi ang program. Kaya mga 5:30 ay umalis na ako ng Pangasinan. Ang balak ko ay makikitulog na lang ako sa kaklase ko sa Baguio. Medyo mabagal ang biyahe dahil maulan. Sa Quezon Road ang daan ng nasakyan ko kaya mabilis lang kung sa mga normal na panahon. Kampante naman ako dahil sanay na ang mga driver sa ganoong klaseng daan. Gusto kong umidlip pero medyo nahihilo ako kapag muipikit. Kaya tinutok ko na lang yung tingin ko sa labas at wala sa isip kong nakatanaw lang sa dinadaanan namin. Nasa paliko-liko na kami at yung lugar na yon ay prone sa landslide. Swerte lang at nung mga oras na yon ay hindi traffic. Madalas masikip talaga dumaan doon dahil ngayon ang pinaka-shortcut. Swerte rin na bukas yun kahit na medyo maulan. Nadadalas na rin kasing ipinagbabawal nun dahil sa landslide at mga aksidente. Habang nakatanaw ako sa daan, may isang babaeng pumapara. Hindi pa naman ganun kadiliman. Pero hindi siya hinintuan ng driver. Siguro dahil alanganing huminto at medyo pataas ang daan. Hindi ko na lang pinansin yun nung una. Nang madilim na dahil mag-aalas 7 na yata yon. Medyo mabangin doon sa dinadaanan namin kaya mabagal ang patakbo at paliko pa. Marami namang poste ng ilaw at maingat talaga ang mga driver. That time, may biyahe pa ng ganong oras sa daan. Pero ngayon yata, hindi ko lang sure kung meron pa pag-alanganing oras. Dito na kasi ako nag-i-stay ngayon sa Batangas sa lugar ng napangasawa ko. Pasilip-silip lang ako sa labas nang hindi sinasadyang may nakita akong babae na nakaabang sa gilid ng daan. Kumakaway yon at pinapara ang bus na sinakyan ko. Akala ko nga ay hihintuan siya ng driver kasi nga di naman alanganin yung daan. May bakante rin namang mga upuan. Pero tuloy-tuloy lang na nilagpasan ng bus na sinasakyan ko yung babaeng pumapara. Medyo nagtataka na ako nun. Siyempre kasi pangalawang beses na. Inassume ko na baka hindi lang talaga nagsasakay kapag nadadaan dun. Pero wala namang gaanong policy sa mga bus ang pagkakaalam ko. Iniisip ko na lang na baka hindi napansin ng driver o kaya ay tamad lang huminto. Nang naniningil na ng pamasahe yung konduktor, natanong ko siya. Palagi ko rin naman kasing nakikita sa dalas na masakyan ko ang bus nila. Pahapyaw ko lang naman tinanong kung bakit hindi nila pinapasakay yung babaeng pumapara sa gilid ng daan. Sabi ko pa nga noon na 2 pasahero na ang nilagpasan. Nagtaka lang siya. Andun lang din kasi siya nakapwesto sa gilid ng driver kaya makikita niya. Pero ang sabi niya ay wala naman daw siyang nakitang babae na pumapara. Medyo madilim na nga pero siya daw dapat ang unang makakakita kung may pumaparang pasahero para sumakay dahil nga nasa harapan siya. Pero wala daw talaga dun sa dinaanan namin. Baka akala ko daw na pumapara pero naglalakad lang pala. Hindi ko na pinagpilitan pa yung nakita ko. Inisip ko na lang mabuti na baka nga naglalakad lang yon at inakala kong pumapara. Pero hindi talaga eh. Kumakaway pa kasi. Hindi ko lang maalala yung suot ng naunang babae. Pero nang muli kong nakita na may babaeng pumapara sa tabi ng daan at kapareho ang suot at ayos sa pangalawang nakita ko, kinilabutan na ako. Agad akong umiwas ng tingin sa labas. Malapit na akong maarating sa bababaan ko, kaya hindi ko na masyadong inisip yon.
Kinilabutan lang ako nang maisip na 2 beses kong nakita yung babaeng pumapara sa magkalayong lugar. Nang maarating na ako sa pinagdadausan ng acquaintance party namin ay tuluyan na yung nawala sa isip ko. Pero habang nakaupo na ako sa nakareserbang seat, napansin ko na may babaeng nakatayo lang sa may entrance. Basta lang parang hinatak ang tingin ko dun. Napansin ko na hindi yun estudyante. Sa isip ko baka isa yon sa mga guro. Nalingat lang ako saglit pero pagtingin ko sa direksyon na yon ay wala na siya. Nag-serve na ng dinner. Habang kumakain kami ay napasulyap na naman ako sa may entrance. Nagtaka ako dahil andun na naman yung babae. Same sa pwesto at kung ano yung tindig at posisyon niya nang makita ko siya. Ganun na ganun nung mga oras na yon. Bigla kong naisip yung suot ng babaeng nakita ko sa tabi ng daan. Parang kapareho ng nakikita ko doon sa entrance. Nung una ay natakot ako, pero medyo natawa din dahil iniisip ko na baka multo yon. Baka kasi kapareho ko ay andoon lang din ang punta niya at hindi lang talaga siya hinintuan ng driver. Kaya para makumpirma na hindi siya multo tulad ng unang iniisip ko, sinubukan ko siyang lapitan. Pero tatayo pa lang ako ay bigla na lang yung nawala sa paningin ko. Hinanap ko ang buong sulok at mga table sa loob ng convention hall. Pero wala na talaga siya sa loob ng pinagdarausan namin. Sinilip ko pa yung labas dahil baka lumabas lang saglit. Pero para rin akong tanga dahil wala naman akong nakita. Hanap ako ng hanap sa wala. Kaya napapamura ako nung bumalik sa table namin. Confirmed nga, hindi tao yung nakita ko, kundi kaluluwa na mukhang sinundan pa ako. Kinuwento ko dun sa kaklase ko kung saan ako nakitulog. Baka isa raw yon sa mga biktima ng dance slide o di kaya aksidente sa sasakyan. Pero hindi rin siya maapaniwala na papakitaan ako nun. Hindi ko alam kung may third eye ba ako, pero paminsan-minsan, simula bata, ay may nakikita na ako na hindi nakikita ng mga kasama ko sa bahay. Baka nagkataon lang na nakita ko siya habang nagbabiyahe ako. Pero alam kaya ng multo yon, kaya niya ako sinundan? O baka nagkamali lang talaga ako? Pero sobra akong natakot nun kasi wala sa mga kaklase ko ang nakapansin nun. At hindi ko na ulit nakita nang magsimula na ang activities o program. Medyo natakot na nga akong tumingin sa labas kapag nasa biyahe papuntang Baguio o kaya ay pauwi ng Pangasinan. Baka kasi makita ko ulit yung katulad ng babaeng nakita ko. Pero buti na lang at hindi ko agad naisip na multo yon. Baka himatayin pa ako sa loob ng bus. Sinanay ko na rin yung sarili ko na magdasal bago magbiyahe papunta at pauwi. Yun lang naman kasi yung mabisang pangontra kapag may nakikita kang ligaw na kaluluwa o kung ano na nagbibigay takot sa'yo. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo ito sa channel. Aabangan ko. Hi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Rose, taga Manila. Matagal na rin po akong silent listener ng channel, simula 2020. Isa ang channel nyo sa palagi kong sinusubaybayan magpasa hanggang ngayon. Kaya sana ay mas lumago o dumami pa ang inyong subscribers. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong karanasan namin ng mga kaibigan ko sa trabaho. Nangyari to nang minsang magbakasyon kami ng Pangasinan at mamasyal sa Baguio. May bahay doon sa Pangasinan yung isang katrabaho namin na si Zarina. Pinasya naming magkakaibigan na doon na lang kami magdiwang ng mahal na araw. Kasama kong nagbiyahe papunta doon sina Joy at Mimi na pareho ding taga Maynila. Nauna na sa amin noon si Zarina at sinundo na lang niya kami sa terminal ng bus. Ginugol namin yung mga araw namin sa pamamasyal sa kanilang lugar. Sinama niya rin kami sa isang private resort
at nagsimba dun sa Manawag Church. That time, Sir Bob, hindi alam ni Mimi na buntis na siya at magtatatlong buwan na. Irregular kasi yung period niya kaya nasanay siya na di dinadatnan buwan-buwan. At yung nararamdaman niyang kakaiba ay sanhi lang ng irregularities ng period niya. Sa bus pa lang noon papuntang Pangasinan ay may napansin na kaming matandang babae na panay ang lingon sa pwesto namin ni Mimi. Nasa unahan lang namin siya sa kabilang side ng upuan, kaya kapag lilingon siya ng bahagya ay makikita na niya si Mimi. Nakapwesto ako sa may bintana. Nakaupo naman sa likuran namin si Joy. Actually, si Joy ang nagkwento sa amin nang maabalik na kami ng Maynila na may napapansin na siyang kakaiba dun sa matanda. Hindi nagkwento si Joy buong bakasyon namin. Kahit daw pala sa simbahan ay nakita na niya yung matanda at ang naapagtataka, kahit sa resort ay nakita niya rin ito. Pero dahil nga naman Holy Week, kaya posibleng nagkataon lang na pareho ang mga lugar na napupuntahan namin. Nang malapit na kaming umuwi ng Maynila, ay bigla naming naisip na umakyat na muna ng Baguio. Balak namin mag-overnight at pamasyal kinabukasan, tapos diretso uwi na. Bago kami umalis ay muli pa kaming nagpunta ng simbahan, nagdasal at nagsindi ng kandila. Araw na kasi yun ng pagkabuhay. Hindi pa rin kinukwento sa amin noon ni Joy na nakita din niya yung matanda sa labas ng simbahan. Mag-aalas 3 na ng hapon nang magbiyahe kami dahil marami pa kaming inayos na gamit at mga pasalubong pa uwi. Sobrang napagod ako dahil naging abala kami buong araw kaya nakaidlip ako. Magkatabi si Mimi at Joy nun. Kami naman ni Zarina ang magkatabi. Habang nasa biyahe, parang hindi raw mapakali si Mimi. Ang init daw sa pakiramdam, nasabi niya kay Joy. Samantalang kami noon ay nanginginig na nga sa ginaw at naka-jacket pa. Ang init daw talaga, tapos parang may gumuhit sa puso niya na mainit. Nasabi namin na baka darating na yung period niya. Pati nga raw batok niya ay nagiinit na rin. Pinaypayan namin siya ni Joy para kasing nahihirapan siyang huminga. Pinagpapawisan din siya ng malapot at malamig. Kwento ni Joy na napatayo daw siya saglit para magpalit sila ng pwesto ni Mimi. Siya kasi ang nasa may bintana. Balak niyang buksan ng kaunti yung bintana para maginhawaan si Mimi. Maliwanag pa nun. Magpa-5 pa lang ng hapon. Pagtayo raw ni Joy ay napatingin siya sa mga upuan sa likuran. Nakita raw niya yung matanda na nakaupo sa may pinakadulo. Naatingin daw yon ng matalim sa kinaroroonan niya. Hindi raw niya alam kung siya ba ang tinitignan nito o baka ganun lang siya makatitig. Posible kasing malabo na yung mata nun dahil nga matanda na. Napailing na lang daw si Joy nang makaupo. Hindi maalis sa isip niya kung bakit palagi niya nakikita yun. Ang masama lang ay sinarili niya at hindi niya agad kinuwento sa amin. Ayaw naman daw niya kasing makasira pa yon sa bakasyon namin. Baka kasi pag-isipan pa ng masama. Pinakain namin si Mimi dahil baka nalipasan ng gutom. Alas 10 pa kasi kami huling kumain. May baon naman kaming kanin at ulam. Ang sabi kasi niya ay humihilab ang tiyan niya. Nang huminto kami para maapagbanyo ang mga pasahero ay bumaba din kaming 4. Nang si Mimi na ang magbabanyo nun, inabot yata siya ng ilang minuto. Akala namin ay nagbawas na. Pero maya-maya ay narinig na lang naming umiiyak siya sa loob. Nang tanungin namin kung anong nangyayari sa kanya, pahitbi niyang sinabi na ang dami raw dugo ang lumabas sa kanya. Tapos sinabi niya na meron pa raw dugo na parang korting fetus na. Nasa toilet bowl daw at muntikan na niyang ma-flush. Inabutan siya ng napkin ni Joy at binihisan. Kami na lang din noon ang hinihintay ng bus. Pero nakiusap kami na saglit lang. Ipapa-flush na sana namin yung inidoro pero ayaw ni Mimi at gusto niyang tambutin yung namuong dugo. Naglagay daw siya ng plastic sa kamay at kinuha yon. Pasintabi po sa mga nakikinig na kumakain at madaling mandiri. Kinuha niya talaga yon at binalot sa panyo. Iyak siya ng iyak
Pagkasakay namin ng bus, ang sama raw ng pakiramdam niya noon at bigla talaga siyang nanghina. Habang nasa biyahe na kami papuntang Baguio, nagpalinga-linga si Joy na parang may hinahanap. Narinig kong mahina siyang napamura. Sobrang tahimik na namin buong biyahe at nakatulog si Mimi. Wala lang sa amin noon ang nakita naming namuong dugo dahil mahigit 2 buwan din siyang hindi dinadatnan, kaya baka may namuo ng dugo sa kanya. Inalalayan pa namin siya nang papasok ng nabook naming hotel. Medyo marami na ring tao noon. Pagpasok namin sa room ay agad naligo si Mimi. Ang init daw kasi talaga ng katawan niya. Paglabas niya ng CR ay sinabi niya sa amin na wala naman daw dugo sa napkin niya. Parang nailabas na raw niya lahat doon sa banyong binabaan namin. Naghapunan muna kami bago inayos muli yung mga gamit at yung susuotin namin kinabukasan. Saka lang naalala ni Mimi na muling tingnan yung dugong dinukot niya sa toilet bowl at binalot sa panyo. Nakaramdam din ako ng konting pandidiri noon. Silang dalawa ni Joy ang tumingin talaga. Ginamitan pa ng flashlight ng cellphone. Hindi pa nakontento si Joy at binuhusan niya yon ng tubig. Nawala yung dugong nakabalot doon, Sir Bob, at nakita namin ang isang napakaliit na korting fetus. Iyak ng iyak si Mimi. Kung totoong fetus daw yon, hindi raw niya alam na buntis siya. Kaya daw pala ang sama ng pakiramdam niya tuwing gigising ng umaga. Sa aming apat, si Joy ang hindi mapakali. Tinanong namin siya kung ano bang iniisip niya. Pero sinagot niya kami na hindi pa raw siya sigurado. Saka na lang daw kapag nasa Manila na kami. Kinabukasan nga ay namasyal kami sa mga magagandang tanawin sa Baguio. Umayos naman daw ang pakiramdam ni Mimi. Pero nakakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihina. Kinahapunan ay naghanda na kami para lumuwas ng Maynila. Gagabihin na rin kami sa biyahe. Sumabay na rin sa amin si Zarina dahil may pasok na kami kinabukasan. Martes na ngayon at tag-absent na kami ng isang araw. Kinabukasan noon, nang mag-lunch break kami, ay biglang niyaya ni Joy si Mimi. May pupuntahan daw sila. Dahil medyo na-curious dahil mapapansin talaga sa mukha ni Joy na hindi siya mapakali. Simula pa yon ng bakasyon namin, lalo na nung andun kami sa Baguio. Sumama ako sa kanila. Yun pala ay pupunta kaming Tondo. May kakilala daw doon ang nanay niya na parang manggagamot. Nagulat ako nang dahil nasa kanya pala yung dugo o fetus na binalot ni Mimi sa panyo. Pinatingnan niya yon sa isang manggagamot. Napailing na lang yung matandang lalaki. Fetus nga raw yon at mukhang magtatatlong buwan ng buntis si Mimi. Hindi lang doon kami nagulat kundi sa mga sunod niyang sinabi. Hindi lang daw yon basta nalaglag, kundi inaswang si Mimi. Mukhang sinundan daw siya at hindi tinigilan. Saka no nabanggit ni Joy na may napansin siyang isang matandang babae na mula pa Maynila ang nakasakayan namin. Tapos ilang beses pa niyang nakita sa simbahan pati na sa resort. Ang naapagtataka ay andun rin daw yun sa bus na nasakyan namin papuntang Baguio at nawala lang yun nang magbanyo kami kung saan dun din nalaglag ang dinadala ni Mimi. Siguro daw ay naamoy na noon na buntis si Mimi sa bus pa lang papuntang Pangasinan kaya hindi na nilubayan pa si Mimi. Hindi ko inaasahan noon na kahit sa Maynila o Baguio ay may ganong paring klaseng nilalang na nagagawa pa talagang sumunod kahit saan. Akala ko ay multo lang ang mga kasalumuhan namin dahil nga nagpunta rin kami ng Diplomat Hotel. Pero mas matindi pa pala. At nangyari kay Mimi ang bagay na yon na wala man lang siyang kamalay-malay. Kaya sa tuwing magbabiyahe kami noon ay palagi kami nagbabaon ng langis na may holy water at mga pangontra. Hindi kasi talaga natin alam kung sinong mga kasalamuhan natin at nakakasakayan sa biyahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa mga babiyahe dyan ay mag-iingat na lang kayo.
Good evening sa inyo, Sir Bob. Ako si Kylie. Sana ay may oras kayong mabasa itong kwento ko kahit na medyo magulo. Kayo na rin po ang bahala. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan itong kwento. Basta alam ko, sa tuwing naalala ko to ay hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Masasabi kong wala akong third eye or sixth sense, kaya hindi ko alam at maipaliwanag kung bakit naranasan ko yon. Taga Nueva Ecija po ako. At nung high school ay nagkaroon ang batch namin ng retreat sa Baguio. Dapat umaga ang alis namin noon. Kaso lang ay umulan ng malakas doon sa dadaanan namin. Kaya pinasya nila na tanghali na kami umalis. Dapat ay sa Cannon Road kami dadaan, pero delikado. Kaya mas pinili nilang sa Marcos Highway para mas safe. Habang nasa biyahe kami sakay ng bus, ay katabi ko ang isang friend na classmate ko rin na si Maria Liza. Pareho kaming may headset sa tenga. Nakikinig ako ng mga love songs pampatulog. Wala akong na-download na playlist ko noon ng mga metallic o may ingay na kanta. Papasok na kami ng Baguio at nakaidlip ako. Tapos ang naalala ko noon, Sir Bob, ay nanaginip ako na nasa biyahe nga kami pero hindi kaklase ko ang katabi ko. Matanda itong babae pero hindi ko maalala yung itsura. Bigla raw yung sumandal sa balikat ko tapos ay may ibinulong kaya bigla akong nagising. Nagulat na lang ako dahil yung tugtog sa playlist ko naging maingay na. Mabilis kong tinanggal sa tenga ko yung headset pero pagtingin ko sa cellphone, love song naman yung nakaplay na kanta. Nang pakinggan ko ulit, okay na yung tugtog. Kaya inisip ko na baka sa panaginip ko lang narinig yon. Tumitingin-tingin ako sa paligid at nakita kong nakapikit yung ilang kaklase ko. Pati si Liza na katabi ko ay mukhang mahimbing ang tulog. Medyo madilim na noon dahil hindi talaga maganda ang panahon. Ang sabi ay malapit na raw kami. Kaya pumikit na lang din muna ako. Ilang sandali lang yata akong nakaidlip ay may narinig akong boses. Yung parang tinatawag yung pangalan ko. Gusto kong magmulat at tanungin kung sinong tumatawag sa akin. Pero sobrang bigat ng talukap ko at hindi ako gaanong maagalaw. Maya-maya ay nag-iba yung tugtog. Hindi yun magulo pero naapaninindig balahibo. Parang yung mga kanta sa isang ritual o orasyon. Maraming boses na sabay-sabay pero magkakaiba. Gusto kong tanggalin yung headset ko dahil habang tumatagal parang sumasama na yung pakiramdam ko. Parang may kung anong enerhiya o puwersa na lalong nagpapahina sa akin. Pinipilit kong mag-sign of the cross pero hindi ko maiangat ang mga kamay ko. Gusto kong sumigaw o di kaya ay maiyak. Takot na takot ako noong mga oras na yon, Sir Bob. Nagawa kong idilat ang mga mata ko pero hindi na mga kaklase ko ang mga kasama ko sa bus, kundi iba't ibang mga tao na hindi ko kilala. At ang masama noon ay hindi ko makita ng malinaw yung mga mukha nila. Sila din yung parang nag-hum na naririnig ko sa headset ko. Ilang beses ko pang tinangkang gumalaw nang biglang may humawak sa braso ko. Grabe yung takot at gulat ko noon. Bigla akong napatayo at agad din napaupo dahil sa panghihina. Nakita ko yung teacher namin na nakatayo at nakatingin sa akin. Hawak niya yung braso ko. Yung kaklase ko naman nakatabi ko, hawak niya ang magkabilang headset niya at nakaangat yun sa tenga. Tinanong niya ako kung ano daw nangyayari sa akin at bigla na lang daw akong napahikbi. Ang likod ko pangaraw. Gayong ang alam ko ay hindi nga ako makagalaw. Takang-taka ako nun. Alam niya yung sobrang nanginig yung buong katawan ko sa takot. Bakit ako nananaginip ng ganon? Sinabihan ako ng teacher namin na magdasal daw ako. Nagdasal ako ng paulit-ulit at hindi ko na sinubukang umidlip pa. Nakarating na kami ng teacher's camp. Doon gagawin kasi yung retreat namin. Hindi ko alam kung bakit kinilabutan na naman ako nang makita yung lugar. First time kong makapunta ng Baguio at maginaw talaga. Pero sa lugar na yon ay parang dumoble yung ginaw at may kasama pang kilabot dahil sa klase ng ambience sa lugar na yon.
Hindi ko alam kung ako lang ba ang kinilabutan. Wala pa akong alam sa history ng lugar. Hindi pa kasi gaanong uso yung internet nun. Hindi ako humihiwalay sa kaibigan ko. Nang papunta na kami sa tutuluyan naming cottage, pagpasok ko ay parang hinampas ako ng malakas na hangin. Yung buong katawan ko ay parang biglang namanhid, tapos dumilim ang buong paligid. Nagising ako noon na pinapaypayan ng kaibigan ko. May bimpo na ako sa noo. Ang taas daw pala ng lagnat ko. Takang-taka ako dahil maayos naman ako nang naglalakad kami at hindi ko rin naman naramdaman na lalagnatin ako nung biyahe namin papuntang Baguio. Wala akong naramdaman kung ano maliban sa malakas na hangin parang humampas sa akin. Nangatog ang kalamnan ko tapos hinang-hina. Ang ginawa ng teacher namin, nagpatugtog siya ng mga Hillsong sa kwarto. Medyo kumalma ako. Nawala rin yung kilabot na nararamdaman. Lumaki po ako sa isang religious family. Nagsisimba tuwing linggo. Nagdadasal sa altar pagtapak ng 6:00. Madasalin po ako at habang nasa biyahe kami noon, kahit nagpapatugtog ako, yung utak ko ay walang tigil sa kakadasal na sana ay ligtas kaming makarating. Kaya gulong-gulo ako kung bakit nangyari sa akin yon. Pagkatapos ng maikling activities namin ay nagbasa muna ako ng Bible bago matulog. Natakot talaga ako na managinip ng masama. Parang nararamdaman ko pa rin kasi na mananaginip talaga ako. Alam niyo yung pipikit ka pa lang pero nai-imagine mo na yung nakakatakot na bagay. Ganun ako. Hindi agad nawawala sa isip ko yung mga nakita o napanaginipan. Kaya takot akong matulog nun. Sinuot ko na yung mahabang rosary sa leeg ko. Alam ko na medyo nawiwirduhan na yung mga kaklase ko na nakakakita sa akin. Pero hindi nila ako tinatanong o kinakausap tungkol doon. Naging maayos naman ang 3 days na pananatili namin doon. Walang nangyari sa akin at hindi na rin ako nanaginip pa. Nang pauwi na kami, nagkagulo pa nga dahil may isang student sa ibang section na nahimatay. Hindi namin kasama sa bus ang estudyanteng yon. Akala namin ay baka napuyat lang o may sakit. Bigla na lang yung nagsalita ng kung ano-ano. Nanilisik rin ang mga mata. Kaya pinag-pray over ng mga teachers na kasama namin. Hanggang sa tumigil siya at nahimasmasan. Umuwi akong gulong-gulo. Hindi ko alam kung konektado ba yung nangyari sa student na yon sa mga nangyari sa akin. Alam nyo, never kong kinuwento sa pamilya ko ang mga naranasan kong ito kasi ang sasabihin nila, mahina ang pananampalataya ko. Nang magkatrabaho na ako at medyo napapadalas ang pagpunta ng Baguio, sa tuwing mababiyahe ako ay Hillsongs na ang piniplay ko. Iniiwasan ko na rin makatulog. Ewan ko ba, parang nagka-phobia na kasi ako. Pero hindi na rin naman na naulit yung ganong kasamang panaginip. Pero paminsan-minsan ay parang namamalikmata pa rin ako. Hindi lang doon sa Baguio. Kahit saan ako magpunta ay parang may nakikita ako tapos biglang mawawala. Iniisip ko na baka nga may third eye o sixth sense ako. Yung matalas ang pakiramdam sa mga bagay-bagay. Kay Liza ko lang naikwento yung karanasan kong yon kasi siya lang din ang pinangalanan ko. Alam ng mga teachers at classmates ko na may ganun nangyari sa akin. Pero hindi nila alam na may napanaginipan akong hindi maganda habang nasa biyahe kami papuntang Baguio. Hindi ko naikwento sa kanila yung buong detalye. Kay Liza lang talaga. Nangilabot din siya. Dahil ang nandoon sa panaginip ko ay parang mga miyembro ng kulto at niriritualan ako. Yung parang ang imposible sa totoong buhay pero parang totoong totoo. Samahan pa ng kakaibang nangyari sa batchmate namin dun sa kabilang bus. Ang sabi naman ni Liza ay baka sinubok lang daw ng araw na yon yung faith ko. Naisip ko rin yon. Pero of all people na nandoon, bakit ako? Tapos ang isang pinagtataka ko pa, Sir Bob, naalala ko yung buong panaginip ko.
At pinsan parang nakikita ko yon o nangyayari yon nang huli ko nang namamalayan. Yung pakiramdam na parang deja vu. Isa pa sir, simula nang mangyari sa akin yon sa bus, nakakaramdam na ako ng kakaiba sa paligid. Hindi naman palagi pero parang tumalas na yung pakiramdam ko at hindi okay yung ganong nararamdaman ha. Kaya binahagi ko rin to, baka kasi may nakakaranas din ng katulad sa akin sa mga listeners nyo. May gusto pa sana akong ikwento tungkol naman sa karanasan ko sa apartment ng kaibigan ko. Mas nakakatakot yon. Pero next time ko na lang isasend kapag nasulat ko na o naisama nyo na sa upload itong kwento ko. Maraming salamat Sir Bob at more power pa sa inyong channel.